Akong gihangyo ang tanan nga i-blastar na itong una-una kasing-kasing. Then, mo ano tayo kung assign mong designated place na lingkod o mutindog niyang kapita mag-igsuhan. So, karon ang adlaw nga atong dahigon ang atong buhi nga Diyos. But before ta musugod, nalang ko'y gamay ni share diri sa Psalms chapter 33 verse 15 to 16. Ingon diri igsuon, siya ang naghulma sa tanan nilang hunahuna ug nasayod siya sa tanan niyang binuhatan. Dili magmadaugon ang usa ka hari tungod sa gamhanan niyang kasundaluhan. Ang usa ka sundalo dili magmadaugon pinaagi sa iyang kapusgan. Amen. Dalaygon ang iyang pulong. Remind ta diri igsuon na kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala din tay padulungan igsuon. Manang karong kabugtagon, ato ang pasalamatan ng buhi nga Dios tungod sa iyang pagkamaayo diha kanato. Ay tungod ang Dios maayo sa atong kinabuhi. Kamanikson, atong kantahon ang maayo ka o maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? That the presence, let's feel the presence of the Lord is on. Diyos, nang imong kaayo, God, walay katapusan sa among kinabuhi, Lord. Salamat, O God, karon nga kabutagon na imong gihatag ka namo nga favor, opportunity, O God, nga amo kang daligon
pasalamatan, O God, sa among kinabuhi, Lord. Lord, allow us, O God, na imo ang presensya, Lord, nga mga mag-auban ka na mo, Ginoo. Allow us, O God, nga amo kang daligon, pasalamatan, O God, tataas sa pamagitan ng aming pag-awit, Lord. Salamat, Ginoo, sa kadaungan, kalampusan, sa among kinabuhi, Lord. Tungkol sa imong grasya, imong hatag sa matabusa ka na mo, na imong kaming madaubod sa among matag-adlaw, sa among kinabuhi. Lahat ng ito, O God, ako pinabalik sa iyo ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. O lahat na magsasabi ng Amen and Amen. At ang palakpakan ng buhay ng Diyos, mga Lord, atong kaligon, atong buhay ng Diyos, nasama sa iyong ingon sa Psalms chapter 33, verse 1-2. Ikat kami sa tanan ng mga tao, tungkol sa buhay sa Ginoo, dahil galing siya. Ang iyong mga matinunanan kanina, pasalamatin ninyo ang Ginoo, inaari sa mga alpa, awiti siya, diugon sa mga pinaglasang tulungan. Maraming salamat sa kami ng Diyos.
sa galak at sigla sa aming mga puso, Lord, sa tuwing kay aming pupurihin at sasambay ng God. Come on, let's continue to worship the Lord. Padayon ka na mo, tataas, dadakilin o God sa aming buhay. This is all about you, Lord. Karong kabutang Ginoo. Yung mo ang tanan o God.
God, sa kalapusan, kadaugan, ngayon mong ihatag sa matapusan kanabugan. Padayon ka na mong awitan, papurihan, O God, sa aming mga pag-awit. Let your presence, Lord, muna kami, O God, mga uhaw, nakasing-kasing, tagbawa kami, Ginoo, sa iyong presensya. Kaluwasan
Ingon ka, Diyos, sa among kinabuhi, O God. Imo ang tanang himaya, pasilungog, Lord, sa iyo lamang, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos na pinasahi, ikaw ang Diyos, sa iyo lamang namin nararanasan ang tunay na kapayapaan, O God. Sa iyo lamang namin natatagpuan ang tunay na kapahingahan sa aming buhay, O God. Sa aming mga kinabuhi, Lord, sa aming mga kasing-kasing, salamat, Ginoo, ang kanunay na ikaw, O Diyos, ang nagatudlo ka namo, ang nagagiya ka namo sa aming kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo, ang lahat ng ito, God, aming binabalik sa iyo ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsasabi na Amen and Amen. Gracious, simply loving Father God, in the mighty name of Jesus, thank you for allowing us to render our service unto you God at this particular time. Abba Father, we come to you with humility, giving you thanks, giving you worship that belongs only to you, God. Lord, salamat ng among mga pagdaig na himong sweet aroma into your throne of grace in this particular time, God. And we welcome your Holy Spirit, God, to move in our midst, God, in these four corners of this area, God. Lord, let the power of the blood of Jesus cover this place, God, and line, bind, cancel all the works of the enemy against your people right now in the mighty name of Jesus. Satan is a defeated foe, God. We declare in the mighty name of Jesus, at the cross of Calvary, the works of the enemy has been broken, God. That is why we need and we experience freedom and deliverance, God. Lord, as we ponder upon the words today, God, you enlighten, open the eyes and ears of your people, those who will listen, those who will hear this message, God. Lord, will be blessed through your message, God. Even the life of Marisol, God, ni GC dito sa Mawis, we continue to pray and declare that your sufficient grace imong i-pour out unto kanila, O God. Even we believe, O God, because we expect and we render ang among pagsalig diyan kanimo tungod kinasan kami. You are the God who is the Jehovah Jireh. You are the Jehovah Nisi of our life, God. There's a big opportunity and victory ahead of us, God. Lord, salamat na samtang kami mga pamalandong sa imong pulong, imong pagagamit ng imong ubos nga lagad. Lord, as I declare your words, God, not my will, but your will be done, God. Lord, salamat ang Diyos sa imong Espiritu pinagis yung pulong, imong pagagamit ng imong ubos nga lagad in this time, God. Dalaygon ka, O God, dalaygon ka, Holy Spirit. This I pray and declare in the precious name of Jesus. Amen. Let's be seated in the presence of God. Sa milabay nga Domingo, we discussed about the ordained victory for us that we may enjoy life in spite sa daghang mga struggle, fight, troubles sa kinabuhi, but we are destined to victory. Kana pa lang pag-abuti mo din yung nakita sa pagkakaroon sa dihang mo, buday kung musimba tas Ginoo is a sign of victory. Victory, madiin, mao na ang gineclare ni Jesus dito sa cross of Calvary, it is finished. Gipilde sa Ginoo ang buhat sa enemy aron kita mahimong magmanawon. That is why si Jesus na ganun, we are more than conquerors. We fight the good fight of faith because of Jesus who loves us. Today, let us discuss
All about 5 to win the battle. 5 to win the battle. Makita na nato diha sa Book of Joshua, chapter 10, 1 to 15. Nading kung ato makitaan, dili lang ang experience ni Joshua as a leader of the tribe of Israel, gikan sa Jordan River until pildi nila ang syudad sa Jericho. Dinuman sa syudad sa Jericho, dipildi na sa nila ang Ai or ang Ai. Nga diin makita na to nga ang surrounding mga leaders, kings, was afraid. And dimudo, sa pagkakaroon, makita na to nga kana bitang all for one, one for all. Nahitabo gining panahon na tungod kay nahadlok sila sa gibuhat sa Ginoo sa kinamoy sa mga Israelita. That is why the other side of the area na tinabangay. Nga diin ko na ito makitaan, nga nagkahiusa sila. The reason is to fight back or to fight against Joshua and his mighty men. Mga din taknas kamutago mag-isgo tagaron, we need to fight the fight to win the battle. Kinahanglan ta makig-fight, makig-struggle, makig-bugno aron mahimutang magmadawgon, dili kay aron mahimutang. Kay daghang mga tao nga nakig-fight sa kinabuhi pero pildi. Sa competition, dili tanan kudaog. Pero sa Kristohanon nga kinabuhi, walay dapat mapildi kay tanan dapat kudaogon. Sa kalibutan, managingon sa Bible nga usa na jud ang kantihan, usa na ang mahimong champion. Pero sa mga anak sa Ginoo, each one of us has its own victory na gihatag, i-prepare sa Ginoo. That is why atong isgutan karon. 5. Hinaring tapat 5. To win the battle. When we committed our life to the Lord Jesus Christ, that's the beginning of our journey in fighting the enemy of Christ. Maray sinugdanan sa imong paglawig sa Kristohanon kinabuhi nga makig-away ka sa kaaway ni Kristo. But we are not even si Paul, we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against spiritual mga principalities, authorities, controlled by the enemy, which is Satan. Mana, dili atong lantaon ang pagpakigbatok diha sa espiritu nga allow sa Ginoo for us, mao ni atong pagalantaon karon. Okay. If you have Bible with you, please read with me from the book of Joshua. Dili na tamuat ko sa chapter 9. Kaya ang chapter 9, atong hatagan ni background gamay, ang chapter 9 is all about the Gibeonites. The Gibeonites deceived Joshua nga diin kung nato makit-an tungod kay nangahadlok man ning Gibeonites. Kaya nakadungog sila ang Ai, ang Jericho, ang pagtubak, tabok nila sa Jordan River, nakita nila ang dakong gahom, milagros sa Ginoo. That is why ang surrounding ng mga cities or kanang kingdom nangahadlok. Unya ang Gibeonites is partly apel sa gitawag sa Jerusalem na kontrol sa hari niya ng panahon na. Sa diha nga nakadungog ang Gibeonites, ang ilang gibuhat, nakita silang strategy. Nga aron dili sila mga matay, aron dili sila mapildi. Mana, sa tultong ingon ni Bishop, lamang ang may alam.
Dagang mga tao ay pakialam tungod kay wa man Diyos sila alam. Wait lang tapan. Nagpakialam ka tungod kay na kay alam o wa kay pakialam kay wa jud kay alam. Dili ko na ito makit-an nga ang Gibeonites nakadungog sila nga nahadlok sila sa mga Israelita kay padulong na sila nga atakihon, pildihon. Ang gibuhat nga strategy aron dili sila mga matay, aron dili sila mapildi, ang gibuhat is naghimo sila og strategy nga maisahan nila ang mga Israelita, naisahan nila tungod kay wala man pud sila nangayo og direction sa Ginoo. Ngani ko yung tanong ng chapter 9 diin panahon na ang Gibeonites naghimo sila pamaagi nga aron dili ta mapili ang dili ta pamatyon sa mga Israelita natong buhaton bis magbuhat ang mga panus na mga giagop-op na nga mga gamit mga pan kay para makig kuan ta dito makig alyansa ta nganito nga gikan mi sa layong lugar nga nag-journey mi nakadungog sa inyo kung nangahadlok mi og ni ami aron magpa-under sa inyo under sa inyong authority. Dali-dali na po mana careful jud na yung mga tao nga dali-dali bitaw mo desisyon. Pag dali-dali decision impasse maninita po ni Josue mga suggestion sa mga leader, luoy pa mga tawana, leader, gikan man sa mga layo nga baktas, dili lang nila ito ilabtan. Na ang gibuhat sa Gibeonites sila, maluoy man mo, makighimo taog din sa nga dili ninyo ilabtan, dili ninyo pamatyon, kay nahimo ninyo, o mahimo ning alay ninyo. Makigalyan sa minimo, sige buhat, naghimo din sila kubinan, nga sa tanang battle sa Israel dili jud pwede nga patyon o hilabtan ang kaliwat ni Gibeon. Ukat na long story short, naghimo na sila covenant nga walay pwede mo ilabot. Dini na found out nila nga ang Gibeonites silingan na dahil nila. Silingan na dahil nila ang itabo. Wala sila kabantay nga na-trick sila, nailad sila. Pana, dili dyan mapagyan sa kanang dali-dali itaw desisyon. Basig nailad na din ka, ayaw pag dali-dali desisyon. Make it sure nga, mangayo sa kag confirmation sa Ginoo. Kaya nini pa naman si Joshua, wala naman mo confirm sa Ginoo. Lord, kanyang okay ba ni mga tawanan? Wala na. Dito na siya, ni-confirm sa iyong mga leader. Nga mao'y agree ka, luoy pa rin mga tuhanan, ato rin, tabangan. Pero dahil kabalo ka mga Gibeonites, muna gisaligan sa mga taga-Jerusalem, na kaaway nila, kay sila ang itawag ng mga best fighting men. Ang mga best fighting men na hadlok sa mga Israelita. Mani din ato ning pagalantaw na. Dito ta mo ditso na ta sa chapter 10 nga digil makita na to nga tungod kay ang Gibeonites nakikalyansaman sa mga Israelita ang naitabo giatake ug atakihon sa 5 ka hari sa nagpalibot nga area. Kaya ganoman, pamino nila nahimong traidor si Gibeon. Si Gibeon wala siya nahimong traidor. Naniguro lang sa iyang kinabuhi. For safety purposes. Kabalo man dyan siya nga kung atakihon na sila sa mga Israelita, makindi dyan sila. Para ma-spare ang ilang life, ingambol sila. May paubos o making alyansa. Pero malagi na kung magpaubos ka, na-adyo dagang matira yan mo nimo. Kung maghinambog ka, naintira nimo. Kung magpaubos ka, tabangan nimo po. Pagpili, asa man, magpailog ka, magpaubos nga, tirahon gyapon ka o mahimo ka magpataas sa imong garbo, tirahon gyapon ka. Pagpili asa man ka. Ang ibuhat ni Gibeon nila nagpaubos siya for safety purposes. Kaya sigurado man dun sila. Tungod kay nakita nila ang gibuhat sa Ginoo sa Jordan River, sa Jericho, sa Ai na nagapildi sa doon na nga bilin.
Hindi panahon na going na ang pag-conquest ni Josue. Hindi panahon. Okay, ato ning pagkalataon. Chapter 10, sugdan nato sa verse 1 to 5. Now, Adoni-Zedek, king of Jerusalem, king of Jerusalem, dili pa ni ang Jerusalem controlled by the Israelite. Before ang mga Israelite ning abot sa gitawag Jerusalem, naanay naka-occupy. Meaning to say, kung imong tanaw, isutan nimo ang history, nganong ang mga Palestinian, nganong ang mga Amorites nga nagpalibot nga country, even to the present, ila dyan nga klimon o ang kunon pagbalik ang nasod nga Israel, ang yuta sa Kanaan. Kay at first, kung imong lantawon, ang nagpanag-iya ni Ana, before nangabot ang mga Israelita, mga morning ng mga tao. Ang 7 nation naka-occupy na before sila nakaabot gikan sa Egypt. Ang 7 nation na ana. Mao ni gi-promise sa Ginoo nga maabot mo sa promised land nga nanay flowing milk and honey kay nga naman naanay mga balay, naanay mga gitawag pananom, naanay pamuhipon, naanay ilang makaon. Kay pag journey nila for 40 years, ang Lord may nagpaulan og mana sa ila for 40 years. Pero ingon ang Lord, sa panahon na makakaon na mo sa product o kanang produkto dito sa promised land, ang gitawag ang bread from heaven will stop. Na-stop tungod kay nakakaon na sila sa grabe ka abudansya nga yuta ug na sila pwede makaon. Dining panahon na, atong lantaw na, atong sundan, sa dihang si Joshua, padulong na dito sa gitawag sa promised land, which is ang 7 nation sa Kanaan, makita na to nga sa Jerusalem na anay hari. Na anay kaugalingon nga government, nga system, nga diin ilang adtuon para ilang. Okay, ato ning lang na, king of Jerusalem, that Joshua had taken Ai and to totally destroyed it, doing to Ai and its kings, he had done to Jericho and its king, and that the people of Gideon had made a treaty of peace with Israel and were living nearby. So nining ka lang na ato nang magitan sa ako nang gisulti kaganina nga ang mga Gibeonites ning adto nag-disguise sila, nagikan sila sa long journey, nagdala sila mga asno nga murag mga karaan na kayo gibug-abog na, ipanglumutan na ang ilang gipanggamit kay para pabisig nila. Una sa din na found out ni Josue nga silingan naman ay sila. Tungod kinaaman sila gitawag na covenant, na sila treaty, dili na nila pwede nga ibaling. Di nila pwede nga dili kumanon. Kaya nakahimo naman sila covenant. Nga dili nila ilabtan. Tupat na lang story short, na mo, nakadungog ang king of Jerusalem. Nga ang iyang, usa sa iyang gitawag sa ligando nga mga soldier, ning surrender na. Ning surrender sa mga Israelita o nakig-alay. Sa dihang nakadungog ang hari sa Jerusalem, dining panahon na, naay gibuhat. Naay gibuhat ang king of Jerusalem. Verse 1, verse 2. He and his people were very alarmed at this because Gibeon was an important city like one of the royal city. It was large than Ai. Naalarma, nabalaka, nahadlok ang hari sa Jerusalem tungod kay nakadungog siya ang Gibeonites, ang area sa Gibeonites ug ang mga tao ni ining dapita importante sa iyang liderato ug sa iyang pagtakigbisog kauba o batok sa mga Israelita. Nakadungog na ning alay na sila. So, ang unsay iyang gibuhat,
ingon dire ang Bible, Adoni-Zedek, verse 1, verse 3. Adoni-Zedek, king of Jerusalem, appealed to Huham, king of Hebron, Piram, king of Japhia, king of Lachish, and Deber, king of Eglon. Iyon siya. Verse 1. Come up and help me to attack Gibeon, he said, because it has made peace with Joshua and the Israelites. O sa gibuhat ni Gibeon, ning adto ni Josue kay para makig sa ato kanikaron nga panahon naa sila gibuhat nga peace talk. Kung mag-peace talk, kung sa'yo buhaton, na may gira, wala. Wala. Pero lahit pa rin itong mga igsuon nga nasa ngayon pa sa mga walhon. Kay ang ilang strategy, sa diyang mag-peace talk, mamundo o igo ng mga budget o mga armas, kay para pag-human sa peace talk, binakbakay na po. Sa mga naglantaw rin ng mga idea, gamitin nila ang pisto para makalikom o budget para makapundo aron pag biltuan po nila daghan na po sila o pundo. Okay. Dini atong natawon. Nakadungog ang King of Jerusalem nga si Gibeon naanay itawag pisto na sila treaty sa kalinaw. Ang ibuhat sa hari sa Jerusalem sa na pwede ba ninyo matabangan ko ninyo? 5 ka hari ang iyang gate. Kaya nga naman, ang Gibeonites is ipasaligando niya ng mga fighting men. Tungod kay ingon pa ang Bible, kanang larger than EI, kining mga tawhana o kining iyang area, iyang mga katawhan, kunya mga batid sa pagpakigaway. Sabot sa batid, expert. Warrior, mga warrior ni ka mga tao. Pero bisan pa silang pagka-warrior, kabalo sila ning paubos, ning surrender sa tilan ni Josue. So dinhi ko na itong makit-an naa na ang tension. Tension batok ni Gibeon o sa iyang dati nga alay. So naitabo, nagkatigong ang 5 ka hari. O ang ilang tumong tuyo is atakihon nila ang Gibeon. Ilaliman ka kung yung tanang is banapadamon ni mo o bisilbahan ni mo. Ang usa ka grupo tabangan sa 5 ka hari. Pangutana, basta-basta ba o simple ba na tao o mga komunidad kung tabangan? Una-una ako na. Ang simple o gyanong nga tao, pwede ba tabangan? Pero si Gibeon, dili basta-basta ang ibuhat sa iyang kaaway, nahimo ng kaaway ni Josue, kaaway ni Gibeon tungkol kay tabangan siya. Pero ang nakanindot ay nabita una na kay peace. Peace to peace treaty with God's people. With dining panahon na, sa diyang nakadungog si Gibeon, ang iyang ibuhat is nangayo siyang tabang ni Gibeon. Ni Josue. Isa nga, nakig-peace, nabiyan tayo peace ka ng agreement. Pwede ba ni mo ning tabangan ingon nga mga ingon nga alay ninyo? Sumani, dinhi atong makit-an o masabtan nga bisan sa pagka-expert ni Gibeon as fighting mga warrior nga mga soldiers, makit-an na to nga naginahanglan niya po siyang tabang. Alam nga di sa mga tabang 5 ka hari ang atake sa iya. Pero bisan pa magtinabangay ang kalaban o ang imong saligan, mas gamahanan pa kaysa
magtinabangay, wala dyan may. Mana kung natong makita na itong latest na status sa itong katilingban, atong kalibutan, ang totoo sa naka-accurate, more or less mga 400 to 500 missile na ang may abot sa Jerusalem sa karon nga panahon. Naadyo'y nakaabot na mga missile nikan sa Iran tungod kay mga high-tech naman po. Okay. Kung mo tanaw na sa Bible, gisgutan na nga ang mga flaming mga arrows in the last days, maunay may tabok nga magtinirahay sila. Kung mo tanaw sa Old Testament, nagisgot ang mga flaming arrows. Sa pagkakaroon din na mga flaming arrows, kumili mga missile na nag-gisgutan sa Old Testament na may tabok. Kung tanan, normal na kay gisgutan na sa Bible. Dili na ingon nga mga aksidente tungkol kay kisulti na nangdahan. Mana, ingon naging may bishop na lamang kita kung nakay alam. Magbasa-basa ko sa Bible. Ilang pagbasa-basa sa Bible, kung nili, katuna ni mo. Kaya may naigayon sa Bible nga kung nakahibalo ka, dili ka mahadlok. As believers of the Lord, we should not pray, Lord, dili ko ta ang mahitabo. Kinsa man ka nga magpugong sa plano sa Ginoo. Pwede siguro may Lord, not in our time. Pero dili pwede nga mahingka nga, Lord, di ko ta na mahitabo. Kaya nga naman, it has been already ordained. Kabalo ba mo si Peter, gi-rebuke ni Jesus? Gi-rebuke siya tungkol kay ingon si Peter. Dili ko masubot na may tabo na. Kung sa ingon ni Jesus, pag-inom sa taras. Dili na may plano sa Ginoo. Ang tanang mahitabo, sumala sa plano sa Ginoo. Muna nga, dili ka pwede yung mupugong. Pwede ta mo hangyo. Pero, dili ka pwede mo mupugong. Nga to, mga himutang, mga daw. Okay. Diri, sa panahon pa ni Diyos pa, na dyan ang binigwasay. Na dyan ang hirap. Na dyan ang pinatianay. Sa ato karong nga panahon, dili na na ika-deny. Kaya mismo sa panahon ni Jesus, sa diyang nag-ministeryo siya, nag-sulti dyan siya. Na ang Jerusalem, atakihon dyan sa nagpalibot nilang mga kaway. Pero, musugotag sa dili, kung mahitabo man na, salamat sa Ginoo kung sa atong panahon. Pero kung dili sa atong panahon, salamat gyapon sa Ginoo. Kaya naman na, nasulat man na. Okay. Ato ning lantawon, dito ta sa key verse na atong paglantaw. In fighting to win the battle, ato ning lantaw na, diha ta sa key verse, verse 8. Mani ato ning obserbahan. Okay, balik ko, verse 8. Eyes on the board. Okay, eyes on the board. Dunganan na ito, pagbasa rin. Verse 8. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them. I have given them into your hands. Not one of them will be able to withstand with you. Ang Diyos nagpanalangin sa iyang buhay. Not even one is able to withstand with you. Walay bisan kinsa o usa nga makabarog batok nimo. Nga naman? Nga naman? Kung sa may rason, nga dili siya mahimong mapili. Pasabot man na tungod kay kanang dili siya mapili, wala na i-fight? No. Ang Joshua chapter 1 verse 7, 8, 9, nagisgot dito, wherever you go, o sige nga sa Ginoo, na ay success. But ang iyang sugo is, be very strong and be very courageous. Kaya nga naman,
In experiencing victory, triumphant nga experience, you need to fight. You need to struggle. You need to reason. So dili ko nato makita ng promise sa Ginoo, do not be afraid. Kung imong tanahon sa fighting skill ni Josue, expert na siya. Pero as human as we are, mubati jud ka. Napoy gisubaybayan nga mga dokumentary nga mga soldier. Sa panahon nga gira, bisan pag unsa sila kaisog, mubati jud sila og ka. At look, ilang una na kinsa na kapoy musunod nga maigo, mamatay sa ilang kagrupo. So meaning, naadjud sa bisan pag unsa ka warrior, bisan pag unsa ka kuan, iso, mubati jud ka og kahatlog sa kinabuhi. So niining pa na kung atong tanawon, si Joshua, ingon si Lord, do not be afraid. Ayaw kahadlok, ako na ning gihatag sa imo ning mga kaaway nimo, ayaw kahadlok. Pauta na, si Josue ba, talawan? Ha? Talawan ba si Josue? Ang pauta na, kung dili talawan si Josue, nga anong giingnan pa man siya sa Ginoo, ayaw kahadlok? Si Josue ang iyang gisaligan si Lord. Pangutan ng anong si Lord, nag-ingon pa mo dyan sa iya. Josue, ayaw gano. Ako na nanggihatag sa iya. Ano sa itong Kristono nung kinaboy bisa kay balot ang anatay Ginoo. Pero normal nga mabati ta as human as we are. Wait yung tapat, normal ka. Maningon si Lord, ayaw kahadlok. Basta mga normal, ayaw kahadlok. Kabisan. Kung di mo makita na encouragement si Lord, before fighting ni Joshua to win the battle, ingnan siya sa Lord again. Again and again and again and again. Mauli ka nunay, before si Joshua mag-fight sa enemy, si Lord mingon, do not be afraid. Pangutan na, wala na ba experience si Joshua sa victory? Sa fight? Naamay siya experience kay panahon ni Moses, ang team leader, ang general ni Moses, it's man. Si Josue. Naamay mga battle nga iyang ginaog. Pero na yung panahon na, ano man dyan ni si Lord, magsige magpainundon ni Josue. Josue, ayaw ka. Sa imo na, hadlukan ba si Sweden? How many times sa imong ginamit na, dibati mo kahadlok? Ha? How many times? Kuwita rin mo tapan. How many times? Kay si Lord, many times po nag-encourage ni Josue, do not be afraid. Balik ka pagbasa ang chapter 1 sa Joshua, hangtod ining chapter 10. Bakit ano mga gibalik-balik? Do not be afraid. Pero kung tanaw ang promise sa Ginoo, mahimo kayong magpadaogon sa tibok nimong kinabuhi. Grabe na kayo nga. Promise sa Ginoo sa Ginoo ni Josue. Pero si Lord, padayon po nag-ingon, Josue, ayaw kano ka. Ako na nagihatag si mga ubanan ka, ayaw kano. Usahay, sa itong Kristono ng kinabuhi. Namabati, many times sa itong kinabuhi. As Joshua, pero si Lord is unstoppable. Dili siya ni mong pwede pungan sa pagpahinumdom ni mong Mariel. Ayaw ka, hadlok. Lord, hadlok lang ko. Ngayon si Lord, normal na. Pero na. Kung ibang kinakakahadlok ko balata, normal na. Normal na.
Kaya nga naman, si Lord ang kanunod ni Josue. Grabe ka isog ng tawana, brave kayo. Sila gungkuhan ni Caleb o ni Josue ang pinaka-positibo nga muangkon, muklaim sa inheritance nga gi-promise sa Ginoo. Bisag mga higante ilang kaaway, pero grabe sila ka. Nining panahon na, siya na ang in control. Siya na ang in command. Pero, I remember si Lord ni Josue na, do not be afraid, ha? Ingon siya, do not be afraid of them, I have given them to your hands. Ako na nang gihatag sa imong kamot. O walay si bisan kinsa nga maka barog sa imong agbangan. Number 1 atong isgutan. Number 1 is be determined to fight. Dapat determinado ka na makig-fight. Whatever may cost, even your life, fight. Kaya kung di mo ka mag-fight, kinsa may mo fight para sa imo? Kinsa may mo fight para sa imo? Ikaduha, dili lang kay determinado ta nga mo fight. But, naisumpay, be determined to win the fight. Dili lang ka fighter, kung dili winner, kaya ang mga tao fighter, pero walay. Daog-daog, kadunay, kaduha makadaog, gidaog-daog. Kadunay pildi. As we fight according to God's will, ang Bible nag-hisgot o katong hisgutan, we are to be determined to win the fight. Dili lang ta to fight, but to win the fight. Win the battle. Kaya nga naman, sa kung naging ka kanina, si Lord naghatag na niya og big picture nga kinahanglan siya mo fight, mo determined tungod kaya nga naman, isa, ako na ning gihatag sa imo. O walay bisan usa sa ila nga makabarog batok nimo. Number 1 atong isgutan is sa to determined to fight. Usa may lain nga mga terminolohiya o synonym sa determined. Pursue, dedicate, devote. Oo ba na? How's your fight? Kumusta bang ang inyong pagpakig? Ipapagpakig fight, pagpakig batok. Kumusta mo? Nakig-fight pa ba ka? Katugingon ni Paul, fight the good fight of faith. Kumusta man imong fight karon? Fighting for champion or fighting for basketball ka na? Fighting for taga? Nakig-fight lagi ka, pero murag mo na ipinta kay kabalo na ka-apil ako. Pero kanina daw kung inyong obserbahan ba, sa basketball, bisag pildi na sila, dili yun nila pwede nga kung damon ang lula. Hangtod na mahumad ang lula, tiwason doon na nila. Kaya nga naman, dili pwede nga, surrender na ka. Okay, atong ning obserbahan, atong obserbahan, atong pagalantaw. Ingon ang Bible sa kinaman ni Josue nga, ako nang gihatag sa imo, ang kining imong mga kaaway. Pero kung kinsinong dananin, ang Gibeonites nakig-alay. O na ang Gibeonites nangayo og tabang. Sa diyan nangayo og tabang, ang fight dili na sa Gibeonites, kundi batok na sa mga Israelita o sa katawhan sa Ginoo. So in other words, makita na to nga kung naay nahimong nakig-alay sa ato, kung awayon siya, it's a gig-away, ikaw.
tungod kay kauban o iyong partner naman mo. Hindi pa na makita na to. Atong lantaw na. Dito sa verse 1. Verse 7. Verse 5. Verse 5 din. Palito sa verse 5. Then the 5 kings of Amorites, the king of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon, joined forces. They moved up with all their troops and took up position against Gibeon and attacked. Okay, ato din tanaw na. Ang 5 kings nag-unite. Ang purpose is atakihon si Gibeon. Apil ba sila si Joshua? Pag-atake. Apil ba? Ang purpose nga ipin down ng 5 kings, dili ang Israelite, kundi ang Gibeonites. Ang naitabo, ang Gibeonites, bisan nung sa kaisog, tungod kay gitabangan na siya, nangayo po siya og tabang sa iyang alay, which is led by Joshua. So, ang naitabo, grabe ang trupa sa kalaban, padulong, atake sa Gibeonites. Una, ang Gibeonites is kanang helpless. Wala nagpadala siya kanang yung reinforcement gikan sa trupa ni Joshua. Okay, kadayon ta verse 1, verse 6. The Gibeonites then sent word to Joshua in the camp of Gilgal. Do not abandon your servants. Come up us to quick and save us. Help us, because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us. Ang gigamit na ni Gibeon, join together to attack. Ang gigamit is us. Nanong us naman? Kung sa may rason nga niyong na us na, atakihon ta nila. Remember, si Gibeon, na siya gitawag nga Treaty of Peace ni Joshua. In other words, ang may tabo, kung agreement, na may agreement, ingon nga kauban, ang may tabo, kung atakihon ang imong alay, kinsay giatake, apil ka. Kung ikaw atakihon, apil po siya, nahimo nga, giatake, tungod kay good as one man mo. So, niyong pa na ingon si Gibeon, nga tabangin mi kay atakihon mi sa mga Amorihanon. 5 kahari nga nag-join forces at atakihon mi. Nagtinangan mi si imong tabang. Ayaw yung taon, masabi ang imong sulubuon. Kaya mo na ilang sabot, kung nahimo ming sulubuon ninyo, basta inyo laming tabang, dili ninyo pamatyon. So, nangayo og tabang. Okay, tukat na lang story short. Na-inform na si Joshua, unya ang gitawag ang Amorite 5 kings, nag-join together na, padulong na. Abot sa verse 1, 8. Ba na ni ang giingon ni Lord? Dito, verse 7. So Joshua marched up from Gilgal with his entire army. Nakatakpo na si Joshua. Nga diligent pwedeng magpadala lang o sa itong suggestion sa iyong leader previous. Agamay ka ng AI. Padalhin na 2,000, 3,000 ka mga soldier. Wala, pildi na lang.
Nahitabo, hindi sila. Gihatag na direksyon sa inyo. Dalha ang tibok nimo. Tropa, atakiha. Pangita, butangi og strategy. Ining panahon na sa pagkatapti na ni Josue batok sa 5 kings of Amorites, ang nitabo is, ang giingon sa Bible, gidala niya ang tibuok, ang entire niya ng mga fighting men, including all the best fighting men. So, nitabo, gidala na ni Josue ang iyang the best of all the best fighters. Pagkatana, secure na ba ang victory ni Josue? Ani? Kaya gidala na niya ang tanang pinaka-expert na warrior niya. Pwede na siya manaog. Pero ang nakanindot, kaya pagkabot sa verse 8, manay nga itong ibasa kagabi na, si Lord na iyo. Kung naapod siya kay command. O siya yung command, do not be afraid. O sige, offer ni Lord, I have given them into your hands. O sige, offer ni Lord, ang kanaugan, akong yatag sa inyo. Ining 5 kahari, pildi na. Dili ni sila makabuntong mo. Kaya nga naman, si Josue always dependent sa Ginoo concerning sa fight. So, padayon na ito verse 9. After all night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. Sa netabo, nining panahon na ang 5 kings nagandang pahulay sa sila kay makipayat lagi. Pero ang veterans mob ni Josue, ang wisdom na gihatag sa Lord ngadto kang Josue, sige buhat. Samtang mahulay pa na relax pag ilang kaaway kay bago mo atake, pahaway sa relax sa ang ibuhat sa alagad si Ginoo nga si Josue, wala na relax. Bakta sila tibok gabi pag atake na yun, wala. Kaya nga naman, yung atake si Josue, immediate tungod kaya nga naman, na may instruction. Diba, ang verse 8, nung sa ingon, ayaw kadlok, kaya ako nang gatag sa imo. Walay, si Bisantinsa nga makabatok, makabarog, batok ni mo. So sa gibuhat ni Josue, diretso. Kaya nga naman, nanay gihatag nga, promise, nanay gihatag nga, assurance sa kadaugan. Sumana, kung dato makita diri napita, si Josue determinado ang fight. Nganong determinado man siya, kaya nga naman, kabalo siya kung ginsay na subo. Ikaw, nganong determinado? I don't know kung determinado baka nangalagad sa Ginoo. Wait rin tapat. Determinado baka nangalagad sa Ginoo? Kasi nga, naman na. Na yung mga problema, surrender na yun. Kanta, I surrender all. Pero pagkatampi na siya, igatugyan ko, katunga lamang, di na surrender all. Katunga na di ay. So, nining panahon na, ang ibuhat ni Gideon, ni Josue, in aid of help sa mga Gideonites, o sige buhat, atake si Josue, bang! Atake. Surprise. Sa dihang ning act si Josue, sa iyang determination nga mahimo nga mo fight kung sa gibuhat sa Lord. Naigibuhat si Lord. When you fight according to God's will and way, makita nimo ang buhaton sa Lord. Then the Lord throw into confusion. O gilabayan sila. Labay ay. Gihimo silang, ino ng Bible, nagkatag ilang una-una, na-confuse, nalibog. Ang ilang kaaway na determinado nga patyon ang mga Gibeonites, but God demonstrate His supernatural power, i-confuse ang inanay mo tapad.
Pwede na dyan libugon sa Ginoo ang imong problema. Kanang imong problemahan karon pwede na dyan. Libog-libugon sa Ginoo ang imong problema. Apil ang yaw malibog. Kaya naman, ingon ang kan. Dito ta sa verse 10. Did the Lord throw them into confusion before Israel? So Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon. Israel pursued them along the road going up to the Beth Horon and cut them down all the way to Azekah and Makida. So nining panahon na makita na to. Dili lang, number 1, determinado to fight si Josue tungod kay gihatag nas Ginoo. Naadjud siya gitawag na determination na completely nga kadaugan. Kay daghan sa atoa pagsugod, grabe makig-fight sa iyang pagtuo sa Ginoo. Pagabot na sa mga problema, wala nang spirit of fighting spirit. Spirit na lang, what I fight. Di na fight, pait na. Spirit of pait na, hindi siya fight. Kita pa rin, nasa yung pait na nila, di niya fight. Oh. Laliman ka. Giguko dyan nila ang ilang kaaway, wadyo nila ulungin. Kamata na, sa imong pag-fight ka ron, pingundang maka, o kasi minul ka. Relax na problem mo lang. Ay, inhawa sa, inhawa. Meron pa na kung mo makita si Josue, sa dihang nakig-fight siya, surprise nila ang ilang kaaway. Sineta po, si Lord nag-apil. Sige sa verse 10, the Lord confused them. Nanagan na din taon sa tumang kahatlok ang ilang nakakaaway. Ang 5 kahari nga nagtapok kay nagsapot kay ilang pilyon ang Gibeonites. Na surprise nanagan. Gipanggukod sa mga sundalo ni Josue. Kaya nga naman, sugo sa Ginoo. Number 1, at tinumagduman, si Josue nakig-fight. Nakig-fight siya. Kinsa nga fight? So kung saglit kang Gibeon naman ang takbo. But because Gibeonites allied Joshua take the responsibility and accountability to help. So sinetabo, ang Gibeonites nahimong na-preserve ilang kinabuhi, nahimo silang protected. Kaya nga naman, si Lord ang kanayon ni Josue. No one will be able to withstand with you. Muna nakita na ito kasi si Josue nakig-fight sa iyang kaway tungod kay I promise. Dili lang kay I promise kundi na ako'y sugo. Kung sa'y sugo, do not be afraid. Kung sa'y promise, sa'y promise lang kapita, no one will be able to withstand. Kanang mo gatubangan ka, no? Dili na mo silingan, ha? Kanang mo gigo pro ka ron, ha? Ang mga struggle. Atubangan, ha? Fight the good fight of faith. That God is with you. In your trouble, God will never leave us nor forsake us. God did not promise na wala tayo trouble. But in our troubles, in our struggles, kinuwi, ang promise ng Lord, He will never leave us nor forsake us. God did not promise na wala tayo trouble, wala tayo mga struggle, wala tayo problem. Wala na nag-promise si Lord. Ang yan, hatag na promise is, hatagan na niya of peace of mind. Kanus aman, dili ta pwede mahatagan sa ganung peace of mind kung malinawon ang atong sitwasyon.
Sa panahon nga na yung mga struggle, atagan ta sa Ginoo, gitawag ng peace of mind. Positive nga, ang na optimistic. Okay. Padayon mo na to. Verse 11. As they flee before Israel on the road down from Beth-horon to Azekah, the Lord, nanap po si Lord, nakapilapin na po si Lord. Anong di ko napilapin, tungkol kayo nag-promise si Lord nga, ihap na niya ang kadahugan o walay mga pili ni Josue. Atong inumduman, ang act ni Lord nilang panahon na, i-confuse. Ang iyang nakaway. Kaaway ni Josue. Pero kinsa may nakig-fight. Si Josue, ang ibuhat si Ginoo, libog ang pamuno. Makigawa, kalaban magani o kauban, paglibog. Ang katawan, ang mga soldier na Josue, kabalong ay kalaban eh. Atik bas. Ang mga kaway, ilang kaway, kauban eh. Awa na. Wa na kaya gayunan kay. Pagkaw na ba? Murang kauban eh, murang dili. Ang mga soldier ni Josue, determinado kalaban eh. Pang, tigbas, panak. Okay. Ang verse 11 na kanina, the Lord hurled large hailstones down on them, and more of them died from the hail than were killed by the swords of the Israelites. Ilaliman ka na? Kung daghan ang mga matay pinagi sa espada sa mga sundalo sa mga Israelita, pero ang Bible nagsulti, mas daghan pa ang nangamatay sa mga bato nga nangaligid dito sa bukid, nangalata, napigsat siguro itong mga tao na igong aning gitawang mga hailstones. Manay gigamit sa mga hirpa, mga sanay nga na sa panahon sa mga Hapones o sa Japan, Pilipino nga gatong war naitabo matong pas istorya sa Hapon mga hadlok ang Hapon mamusuroy pati na mga kipukit kaya maingon ko itong mga leader sa Hapon noong sa uning lugar mabisat ang mga kahoy ang mga bato magig-away manato dili sila mo kanang mo tumas-tumas ng mga bukid-bukid kaya nga naman ang mga Pilipino ang gatong mga veterano ilang ang pag-atakan mag-andam sila ng mga bato o na magpatrolya na ang mga Hapon ilang itong paligid ang mga bato sa yung tabo dagan itong mga ratay so din ko na ito balik ko na ito ikaw ng Bible si Lord nagpaligid o daghang mga bato gikan sa mga bukid unya ingon ang Bible mas daghan pa ang nangamatay. So meaning, kinsa may nakig-fight ani panahon na. Doon ang mga Israel nakig-fight ang mga soldier ni Josue, pero kung hindi mo makitaan, in partnership sa trabaho sa Ginoo, kung imong tanawon, mas daghan ang napatay sa trabaho sa Ginoo. Di ba ka malipay, na? Masa din makig-fight ka, naman kay accomplishment, naman kay victory, pero dili jud dagkon, dili jud mapili ang buhaton sa Ginoo. Mas pagkibuhat sa Ginoo, gilibog ra mag-iyang imong kaaway. Kung wa lang kay gilibog sa Ginoo ang imong kaaway, kung dili nangapislat pa to, kaya na ligdan ang mga bato. Oh. Grabe ang buhaton sa Ginoo kung mahimong ang dependent sa Ginoo. Manangin ka rin mga kagalingon, ay, ikaw problema ka. Malata na dyan ka ba? Mayroon mo kay Ginoo, magpadala o kanyang mga bato. Usap ka rin imong ko. Ikaw problema ka. Manin ito mo ni Josue. Mana, wala ito makitaan na ito ang determination ni Josue nga mahimong dyan siya mo mudaog sa fight.
Kaya nga naman, grabe tinatyan ay, pero di ito mahurot-hurot o dali kay dagkahan lagi kaayo ang kalaban. Gilaliman ka, 5 kings, nag-unite, ang ilang mga soldier, ang tumaw para atakihon ang Gibeons, dagkahan kaayo. But dining panahon na, naigibuhat si Joshua. Number 2, atong isgutan. Dili lang siya determined to fight, o dili determined to win the fight. Kaya nga naman, dini makita na to ang verse 1. Verse 12. Verse 12 ta. Basa. 1 already go. All the day the Lord gave rights over the Israel. Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and your moon over the valley of Ahilon. Verse 1. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. As it is written in the book of Joshua, the sun stopped in the middle of the sky, and delayed going down about a full day. Kabalo ba mo? Because of his determination to win the fight, iyang giingnan ang Ginoo, paulunga ang adlaw ug ang bulan. Ana kung magbase ta sa sensya, mali si Joshua. Dili tinud ang Bible. Nga naman, kung magbase ta sa sensya, dili sila makatugma. Kaya nga naman, si Joshua niningon ang adlaw mohunong, ang bulan mohunong. Tama ba? Mali. Kung magbase ta karon sa study, panguta na, kinsa man ay ang nagtuyo, ang adlaw o ang kalibutan? Study. Kinsa may nag-rotate sa solar system? Kinsa may nag-rotate? Ang center sa solar system, balik tayo sa sinsya. Di ba? Mga high school pa mo, the center of solar system is the sun. Uli ang sun, nagtuyo pala. Hindi. Uli ang earth, ang katong mga planets, mga nag-rotate sa sun. Mga ta, kung atong obserbahan, may man dyan ang sensya, mali na, di na tinuod. Laliman ka, ingon ang Bible nga, ang sun ning hodong. Kung magbase ta study, kinsa may nituyok, ang adlaw o ang kalibutan? Ang kalibutan may nagtuyok. May manday ng God science. Dapat ingon to Joshua, uy, kalibutan hunong. Bili ang adlaw. Tama? Pero atong makita ng nabita, sa ilang panahon wala pa ning sensya. Ang ilang own understanding nga, ang ilang panlantaw, ang adlaw may dagan. Pero sa dihang in the later part, nakakat ko na ang tao, naistabihan na ang yung heavenly bodies. Ang kuanday, ang earth ay nagtuyok. So kung imo makita na, ang Bible na kanayon, wala dyan usa ka tao na nagpahunog sa adlaw o ang bulan. Only si Joshua. Makita niyo? Because of his determination to win the fight. Dili lang kayo fight, uman na. Hindi natin niya ang Ginoo, Lord, pahunong nga sa kadlaw, ug ang bulan kay amo ning tiwason. Ina yung tapad, ato ning tiwason, di na nato paungaan. Sige na, ang uman na. No? Sabot na si Lord. Wadya siya na si Lord. Hindi panahon na. Ilalim na ka. Wala na ay nagipangayon ni Yesuy. May nga. Pwede na din maka-extend o ban, adlaw, oras. Ngayon tala sa Bible. Gi-extend sa Lord ang oras. Pero grabe. Kung sa ito mga nang gi-extend ni Lord ang oras, nga dili mo south ang adlaw, kung sa ito mo, kita kang
Wa jud ko'y oras ba busy jud ka ay kulang akong oras. Ilang? Kulang. Kini maikulang. Kaya nga naman ang determination ni Josue, Lord, ayaw sa pasawba ang adlaw kay ako ning tiwason ni imong gihatag nga kalaugan. Ang tumong tuyo is completely ipildi ang ilang kaaway. Kita may nagkulang sa atong oras ba? O sa may imong gate-fight? O sa may imong gustong ang kunon nga kadaugan? Mika, kulang juga kung time ba? Kulang kay dugay mga matug. Anong dugay mga matug? Busy. Kasi kay kabisihan, awit ka rin mga nasayo ka na. Sige buhat sa Ginoo. On that day, ipahulong sa Lord ang manala. Ngani ko yung tanong sa history sa Bible, only this particular time, hindi pa stop ni Lord ang adlaw bulan sa pagtulog. Ano man? Gihangyo ni Lord, ni Josue si Lord, ni Lord ayaw sa pa salpa ang adlaw hangtod gabi na mo completely mapildi ang anong kaway. Makita niyo ang determination, dili lang to fight, kundi gusto niya nga pildihon, daugon ang gihatag na challenge sa Ginoo. Si Lord ba yung naghatag ani? God allow this present status sa imong kinabuhi aron ka mahimong winners. Just fight lang, Lord. Di na ko kaya. Kaya kung maugmaan pa diwa na, makadagan na ni, makatakas na ni mga kaaway. Makahimo pa din mga strategy. Ayaw na, Lord, karoon na. Sige po, sige no. The sun stands still. Pumunta na, pwede ba kami may tabo sa pagbanang? Maybe. Kung nakig-fire ka, like juice ka. Maybe. Pumunta na ako na yung taban. Kumusta mo yung pag-fight? Fight na? Fight! Reso ka, fight! How sure you are fighting the fight, the good fight of faith? Si Joshua, determinado, klaro Diyos. Nga nakig-fight siya, aron na himong masinatian niya ang i-promise sa Ginoo na kadaugan. Diba yung si Lord, no one will be able to withstand against you. Kung natanong niya, Lord, maghapit, mahapunan niya, hindi pa rin mga matay ng kalaban mo. Huwag nila yung abot santon sa Lord na kasing-kasing, Lord, pwede ba imo siya i-extend? Ayaw sa pa, kay amo ning tiwason. Ay gusto ko nakita man ninyo sa inyong Bible readings from Genesis to Revelation, inyo ba na nakitaan? Maamis ka, wow! Nihiling pa na una, si Joshua lang doon ang nakasugo sa Ginoo. From Genesis to Revelation, only Joshua ang nakasugo sa Ginoo. Mga niningon sa Lord, paununga sa Lord. Paununga sa lang adlaw, walay lain. Kung yung tanawin sa Bible, walay lain. Kasi pangandoy ka, mula pa kang Joshua, sigurado ka, nalawan, karika. Sakit ang ipon, daga-daga isip po. Namuhangin ka nga i-extend ang oras. Gusto ka 24 hours, 36? Sigurado ka. Nga di ka pagulpulan, di ka tapulan. Namuhangin ka, Lord, pwede ba i-extend? Kung sa may imong pag-i-fight ang kapita, wala. Ayaw. Balik ko din. Si Josue naka-experience na yung milagro sa Ginoo. Kaya naman, ang iyang determination na justify. Sa imo diyan, imo ginituran ka. Kasi may imong determination
Basta lang kayo nakapangalagan na kasi okay lang. Nakapangalagan ko sa Ginoo. Edit ako ma-interno. Okay na rin. Yung pa man, basta balag makanos, basta malapit. Nangalagan na malang ka, seryosohan na lang. Limang ka na, ang determination ni Josue, dili dyan na ito matanggal. Ato pa dayon mo ni. Kaya paglayan natin na sa Timayo. Verse 1. Verse 14. There has never been a day like it before or wala dyan nahitabo sa una o sa pagsugod pa. A day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel. Verse 15. Then Joshua returned with all Israel to the camp at Gilgal. Ang gigamit niya, all Israel. Namalik sila nga kompleto. Walang labis, walang kulang, kompleto. Nga naman, yun ang Bible, the Lord fights for Israel. Pamunta na kanang mag-iagihan ka ron na top 5. It's a matter na mag-5. Imo o sa Lord. Kaya kung iyan na sa Lord mag-5, sigurado na ay victory. Manayin ta kayo sa on, aging tutapos. Fight to win. Pakigaw at panglimbasok sa pagpangalagat sa kadaugan ng ihatag sa Ginoo. Mana, pag yun kang battle, away, dili sa iyo. Nadyo yung mga risky sa kinabuhi. But doesn't mean, tungod kay risky, mag-stop na ka. Ayun. Lord, murag di na ako kaya. Panaingon si Lord nga, ayaw kahadlo kay ubanan ta ka, tabangan ta ka. Pag kung yung tanawin kung si Josue na nakig-away, walay confusion sa Ginoo, walay mga iyon pa, walay paligid-ligid ng mga bato, wala gipahulong sa Ginoong adlaw. Si mga na, kaya ni Josue. But because of God's miracle power, magit ano to? Una, sige, dipakita sa Ginoo, confusion sa inyo. Ikalawa, hailstones, ipaligid sa Ginoo. Ikatulo, kung sa libuhat sa Ginoo, ipahunong sa Ginoo ang adlaw ng bulan. Ang tumog kay giandam sa Ginoo ang kadaugan sa mga Israel. Parang tayo, before pumatapos, kung sa mayroong person ay status kayo, are you surrounded by the all forces of the 5 kings na digin determinado sa pagpili mo? Din mo sa may dapat tinungguhan mo. What shall we do? Kung surrounded na ta by all forces of the enemy. Sa gibuhat ni Lord, sa kinamang Josue, yun si Lord kay Josue, ha? Do not be afraid. I am with you. I will fight for you. I will fight for Israel. But, confusion, hailstone, and still stood. Ang natural, ipa-stop sila. Aron, sinatian ni Josue ang complete mag-victory. Sige. Fight to win. No retreat, but surrender. No retreat, but surrender. Dilito yun. No retreat, no surrender. Atong mas mo. Mali ko na po. No retreat. Ayaw mundang, ayaw surrender. Ayaw atras.
your surrender. Asa ka surrender? Ay, you surrender sa naway. Kaya mapildi ka. But surrender sa plano, kabubuton sa rin. Kaya nga naman, when we surrender to God's will, God's plan, sure ang victory. Sure ang championship. Sure ang kanawagan. Gusto kang magkanawagan? Surrender sa Ginoo. Kaya si Lord confuse yung enemy. Si Lord mahimong patamak-tamakan, pag-itumigdan yung mga problema sa kinabuhi. Kaya na si Lord. Pupuno mo niya ang tao. May umaw ng mga Diyos sa mga salibot na. May this message will remind us whatever struggle nga nung gigo, amok nga gigo through today, this particular time, God, financial, physical, and spiritual, any aspect, sa ministry man, sa family matters, even sa mga nagnegosyo, nagtrabaho, Lord, I pray and I declare. As you have declared to us in this particular time, we need to fight. We need to win the fight na imong gisit before us. Because you are the God who will show your mighty power, will act, your supernatural power in favor sa aming. Salamat sa buhit na paglaon ng inihatag ng ikanan. Bless your people, God. Cover your people, God. Even this message, God, madiling makawat sa enemy, God. Madiling mahimon ninyo mo na inspiration to live a life being dependent. Dalaygod ka pa, Father. Dalaygod ka, Holy Spirit. In Jesus' name.